Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga alamat, paniniwala, at urban legend ng mga Pilipino. Layunin nitong bigyan ng aliw, kilabot, at kaalaman ang mga manunood. Anumang pagkakatulad sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Hindi rin ito layuning siraan ang sinumang tao, grupo, o relihiyon. Viewer discretion is advised. Sa isang liblib na baryo sa Iloilo, nakatira ang isang binatilyong si Marco, 16 na taong gulang, tahimik, mahiyain, at malapit sa kanyang ina na si Aling Rosa. Bata pa lang si Marco ay ulila na sa ama, kaya't si Nanay Rosa lang ang kinikilalang haligi ng tahanan. Mabait, masipag, at maalalahanin si Aling Rosa sa buong baryo, kaya't hindi kailanman pumasok sa isip ni Marco na may itinatago pala itong madilim na sikreto. Tahimik ang buhay nila. Walang kuryente, kaya't kandila at gasera lang ang ilaw tuwing gabi. Sa araw, naglalakad si Marco papuntang eskwelahan habang ang kanyang ina ay namamalengke at nagtatanim ng gulay sa likod ng bahay. Simple pero masaya ang kanilang pamumuhay hanggang sa isang araw, may nangyaring kakaiba. Isang gabi, habang sila'y kumakain ng hapunan, napansin ni Marco na matamlay si Nanay Rosa. Hindi ito kumikibo at tila laging malalim ang iniisip. Hindi rin niya pinansin ang masangsang na amoy mula sa nilutong adobo ng ina. Tinanong niya ito kung may problema, pero ngumiti lang si Rosa at sinabing, "Pagod lang ako, anak." Ngunit pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Marco na palagi na lang nawawala si Aling Rosa tuwing hating gabi. Akala niya ay umiihi lang o naglalakad sa labas, pero isang gabi sinundan niya ito. Laking gulat niya nang makitang sumampa si Rosa sa bubong at biglang nawala sa dilim ng gabi. Hindi niya alam kung panaginip lang ba iyon o gising siya. Kinabukasan, kinausap niya ang matandang si Mang Pedro, na kilala sa lugar bilang itagapagsalaysay ng lumang kwento. Isinalaysay ni Marco ang kanyang nakita. Natahimik si Mang Pedro at mariing sinabi, "May mga nilalang na hindi dapat pinagdududahan, baka sa pag-usisa mo, ikaw pa ang mapahamak." Kinagabihan, muling sinundan ni Marco ang kanyang ina. Ngunit bago siya makalabas ng bahay, may narinig siyang mahihinang ungol sa likod ng bahay. Lumapit siya at doon, sa likod ng kamalig, ay may nakita siyang malaking anino na tila may kinakain. Dahan-dahan siyang umatras pero napakagat siya sa labi sa takot. Tila pamilyar ang hugis ng katawan ng nilalang, babae, naka-duster kagaya ng kanyang ina. Bumalik siya sa higaan, nanginginig, hindi makatulog. Hindi niya alam kung paanong hihintayin ang umaga. Ang inaakala niyang payapa at normal na buhay nila ay unti-unting nagiging bangungot. May halimaw sa paligid at baka mismong sa loob ng kanilang tahanan. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin mapakali si Marco. Sa tuwing titingnan niya ang ina, parang may malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan, ay halong takot at pagkasuklam. Pinipilit niyang itapon sa isipan ang kanyang mga hinala, pero habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang kanyang pagdududa. May mga kakaibang nangyayari sa kanilang baryo. Isang batang lalaki ang naiulat na nawawala. Si Carlo, 8 taong gulang, huling nakita noong naglalakad pa uwi mula sa bahay ng kanyang lola. Wala ni isang bakas na naiwan, ni tsinelas ay hindi nakita. Ang buong baryo ay nagkakagulo. May mga tanod na nagronda. May nagsabing baka raw kinidnap pero may ilan, ang matatanda, na tila may ibang hinala. Baka kinuha ng mga nilalang sa kagubatan, bulong ng isang matandang babae sa tindahan. Nagbalik sa alaala ni Marco ang nakita niyang nilalang sa likod ng kamalig. Isang figura ng babae may kinakain may dugo sa bibig. Hindi niya na kayang itanggi sa sarili, may itinatagong madilim ang kanyang ina. Kinagabihan, sinubukan ni Marco na makipag-usap kay Aling Rosa. "Nay, napansin ko pong madalas kayong wala sa gabi. Saan po kayo nagpupunta?" Sagot ni Aling Rosa, habang nakatalikod at naghihiwa ng karne sa kusina, "Anak, huwag ka nang makialam. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na alamin." Tumigil sa paghiwa ang kanyang ina. Tila biglang tumahimik ang paligid. Nakatingin si Marco sa kamay ng ina, nangingitim na ang mga kuko, matatalas. Parang hindi kamay ng tao. Kinabukasan, pumunta si Marco kina Mang Pedro. Isinalaysay niya lahat ng kanyang nakita, ang pagkawala ng mga bata, ang mga kakaibang kilos ni Aling Rosa, at ang pinaghihinalaang bangkay sa likod ng kamalig. Natahimik si Mang Pedro, at pagkatapos ng ilang minuto ay nagsimula itong magsalita, "Hindi lahat ng aswang ay halata.
May ilan sa kanila nakatira na sa piling natin. At kadalasan ang aswang nasa loob mismo ng tahanan. Nagpasya si Marco na mag-imbestiga pa. Habang wala ang kanyang ina, pinasok niya ang silid nito. Sa ilalim ng kama, may nakita siyang kahon, lumang kahon na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang mga bagay na hindi niya inaasahang makikita. Pinatuyong mga palad ng sanggol, lumang litrato ng mga batang nawawala at isang itim na tela na may bahid ng dugo. Hindi makapaniwala si Marco. Tumayo siya, nanginginig ang katawan. Hindi na ito haka-haka lang. Tutu! Si nanay ay isang ang aswang. Paglabas niya ng silid, biglang narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Aling Rosa. Marco, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Tahimik si Marco. Hindi niya alam kung tatakbo o lalaban. Baka kasi may hinahanap ka, dagdag ni Aling Rosa, habang papalapit ng dahan-dahan, nakatitig ng diretso sa kanya. Pagkatapos ng matalim na tingin ni Aling Rosa, tumalikod ito at dumiretso sa kusina na parang walang nangyari. Si Marco naman ay nanatiling nakatayo sa sala, naninigas, habang patuloy ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakakilabot, ang matuklasang totoo nga ang kanyang hinala, o ang katotohanang kaharap niya ngayon ang isang halimaw na inaakalang ina niya. Gabi-gabi na siyang binabangungot. Sa kanyang panaginip, hinahabol siya ng isang nilalang, matatalim ang kuko, pulang-pula ang mga mata, at may dugo ang bibig. Sa dulo ng bawat bangungot, makikita niya ang mukha ng kanyang ina na dahan-dahang nagiging halimaw. Tuwing magigising siya, tagaktak ang kanyang pawis, at ang mga hikbi niya ipilit niyang pinipigil upang di marinig ng ina. Isang gabi, habang hindi makatulog si Marco, narinig niyang bumukas ang likurang pinto. Tahimik siyang bumangon at sumilip sa bintana. Gaya ng dati na wala si Aling Rosa sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sundan ito, pero mas maingat. Nakaapak siya ng marahan, dala ang kanyang cellphone na may flashlight. Naglakad siya papunta sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. Doon niya nakita ang isang senaryong hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Sa gitna ng madilim na kagubatan, may maliit na altar. Sa ibabaw nito ay may mga buto ng hayop at tao. Nakapalibot dito ang mga kandila at isang garapon na mailamang likido na parang dugo. Sa gitna ng altar, naroon si Aling Rosa, nakaluhod, may hawak na kutsilyo, at may binibigkas na kakaibang dasal sa wikang hindi Tagalog o Bisaya. Parang sinaunang orasyon ng kulam o itim na mahika. Tumalikod si Marco, napaiyak sa sobrang takot. Ngunit sa paglingon niya muli, wala na si Aling Rosa sa altar. Tila naglaho ito sa ere. Anak, nagulat siya. Si Aling Rosa ay nasa likod na niya, hindi na ito mukhang ina. Namumula na ang mga mata, ang ngipin ay matatalas, at ang boses nito ay may kasamang hugong na parang mula sa ibang nilalang. Biglang nawala ng malay si Marco. Pagdilat ng kanyang mga mata, siya ay nasa loob na ng kanilang bahay, sa kanyang kama. Umaga na. Naguguluhan siya, panaginip ba iyon? Bangungot lang ba? Pero ramdam niya pa rin ang sakit sa kanyang batok, at may mga gasgas siya sa tuhod. Tiningnan niya ang cellphone, may isang video na hindi niya maalalang kinunan. Nang i-play niya ito, nabigla siya, video iyon ng seremonya sa altar. Ibig sabihin, totoo ang lahat ng iyon. Sinubukan niyang ipakita ang video kina Mang Pedro, ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda may pulis na roon. Wala na si Mang Pedro, iho, sabi ng isa. Nakita siyang patay sa loob ng bahay niya. Parang nilapa. Nanlamig si Marco. Alam niyang hindi aksidente ang nangyari. At lalong lumalakas ang kutob niya, tinatarget na rin siya ng ina niya. Sa kanyang paglalakad pa uwi, nakasalubong niya si Aling Rosa. Umiti ito, matamis, pero malamig. Walang emosyon. Walang konsensya. Anak, saan ka galing? May nilakad ka ba? Sa eskwelahan po, sagot ni Marco, pilit na tinatago ang kaba. Lumipas ang 2 araw na halos walang imikan si Marco at si Aling Rosa. Pareho silang maingat sa kilos, tila pareho ring may itinatago. Ngunit sa loob-loob ni Marco, isa lang ang sigurado, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan bago siya tuluyang mamatay. Isang hapon, sinadya niyang magpaiwan sa bahay. Sinabi niyang masama ang pakiramdam niya upang hindi siya pumasok sa eskwela.
Alam niyang tuwing hapon ay pumupunta si Aling Rosa sa palengke, at iyon ang pagkakataon niyang mag-imbestiga sa mga lugar sa bahay na dati hindi niya pinapansin. Ang una niyang pinuntahan, ang lumang kamalig sa likod ng bahay. Matagal na itong hindi nabubuksan. Nakalok ito gamit ang lumang padlock na parang kinakalawang na. Ngunit sa sandaling iyon, buo na ang loob ni Marco. Ginamit niya ang lumang susi na nakita niya sa isang sulok ng silid ni Aling Rosa. Pagkabukas ng kamalig, sumalubong sa kanya ang mabahong amoy, isang kombinasyon ng bulok na karne, dugo, at alikabok. Halos masuka siya. Takot na takot, ngunit desidido siyang makita ang katotohanan. Sa loob, makikita ang mga sumusunod, mga sako ng lupa na maihalo ng buto at buhok, mga basyong garapon na mailabel, dugo ng bata, langis ng itim, kaluluwa ng musmos, isang malaking mesa, kahoy. Na tila altar din, may mga marka at simbolo ng sinaunang sulat. At sa pinakasulok, isang malamig na freezer. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, hindi laman ng hayop ang bumungad sa kanya, kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Braso, hita, at maging isang ulo ng bata na nigas ang buong katawan ni Marco. Hindi na siya makakakaila, si Aling Rosa ay hindi lang basta aswang kundi mamamatay tao. Biglang may narinig siyang kaluskos sa likod. Agad niyang isinara ang freezer at nagtago sa likod ng sako. Pumasok si Aling Rosa. Hindi niya alam kung nakita siya o naramdaman. Naririnig niyang bumubulong ito ng kakaibang wika habang hawak ang isang mangkok ng dugo. Malamang ay naramdaman na ng mga kapwa ko. Malapit nang madiskubre ang lahat. Kailangan kong kumilos. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ito sa kamalig. At si Marco, bagamat nanginginig, ay nakahanap ng maliit na pagkakataon para makatakbo palabas. Hindi siya tumigil sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Joy. Isinalaysay niya ang lahat. Si Joy, bagamat naguguluhan, ay naniwalang may totoo sa sinasabi ni Marco. Tara, bumalik tayo bukas, dala tayo flashlight at camera. I-record natin yan. Pati pulis, pwede nating tawagin. Pero para kay Marco, hindi na siya makapaghihintay. Gusto na niyang tapusin ang bangungot. Kinagabihan, nagkunwaring tulog si Marco. Pero sa ilalim ng kumot, hawak niya ang kanyang cellphone, naka-recording, at may kutsilyo sa ilalim ng unan. Hindi na siya natatakot, nag-aalab na ang galit at paghihiganti sa puso niya. Bandang 12:00 ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahang pumasok si Aling Rosa. May dalang bandehadong mailamang kisabaw. Mabaho. Malansa. Anak, gising ka pa? Nagluto ako ng paborito mong sinigang, hindi gumalaw si Marco. Pinipigilan ang paghinga. Ngunit nang lumapit pa si Aling Rosa, nakita niya sa tray isang daliri ng bata na malinaw na nakalutang sa sabaw. Hindi na kayang tiisin ni Marco ang lahat. Ang bawat patak ng oras ay parang karayom sa kanyang dibdib. Sa bawat kilos ng ina ay tila isang hakbang papalapit sa kamatayan o sa kabaliwan. Ngayong nakita na niya ang sinigang na may daliring tao, hindi na lang ito kwento ng aswang. Isa na itong totoong krimen, totoong kasamaan, at parte ng kanyang sariling dugo ang gumawa nito. Tumayo siya bigla mula sa kama. Nabigla si Aling Rosa. Ano yan, Nay? Ano tong ginagawa mo? Hayop ka ba? Nabitawan ng ina ang tray, bumagsak sa sahig ang sabaw, sabog ang daliri, lumutang ang baho. Anak, hindi mo maiintindihan. Ginagawa ko to para sa'yo. Pero hindi na siya naniniwala. Tumakbo si Marco, dala ang cellphone at kutsilyo, palabas ng bahay. Hindi siya tinangkang habulin ni Aling Rosa. Pero alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi siya makakalayo ng basta-basta. Tumuloy siya sa bahay ni na Joy. Wala na siyang tiwala sa kahit sinong kamag-anak o kapitbahay. Doon niya ipinakita kay Joy ang lahat ng video, ang seremonya sa altar, ang laman ng freezer, ang daliring nasa sabaw, ang pagtatapat ni Aling Rosa mismo. Hindi to pelikula. Hindi to prank. Pulis ang dapat tawagin. Sumangguni sila sa barangay at sa istasyon ng pulis kinabukasan. Una, ayaw silang paniwalaan. Baka edited lang yan, sabi ng isa. Pero nang maipakita nila ang mga physical evidence, ang video, pati ang sinigang na inilagay ni Marco sa garapon, doon nagsimulang kumilos ang mga otoridad.
Isang raid ang isinagawa kinagabihan sa bahay ni Marco. Kasama siya sa likod ng mobile ng pulis habang pinanonood kung paanong pinasok ng mga pulis ang lumang bahay. Ngunit wala na si Aling Rosa. Wala na rin ang mga laman sa kamalig. Malinis ang lahat. Wala ni isang bakas ng krimen. Ang mga garapon wala na. Ang freezer wala na ring laman. Pati altar sa gubat nasunog. Siguro gawa-gawa lang talaga, sabi ng isa sa mga pulis. O baka natunugan tayo ng suspect at tumakas na. Hindi makapaniwala si Marco. Para bang nilinis ang lahat ng bakas ng katotohanan. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang cellphone video, may napansin siyang hindi niya nakita noon. Sa isang eksena sa loob ng kamalig, may refleksyon sa salamin sa likod. Isang figura, hindi si Aling Rosa, kundi isang matandang babae, may puting mata at balot ng itim na damit. Hindi ito tao. Isa itong nilalang na walang kilala si Marco. Hindi ito nanay niya. Marco, hindi lang si nanay mo ang aswang. Mas malalim ang ugat ng sumpa. Nagbaliktanaw siya sa mga sinambit ng ina noon, ginagawa ko to para sa iyo. May mga bagay na mas mabuting di mo na alamin. Malapit na silang dumating kinapagtanto niya na baka hindi lang basta aswang si Aling Rosa, kundi isang kasapi ng mas malaki, mas matandang kulto. Muling nagpunta si Marco sa gubat mag-isa. Nakatanggap siya ng anonymous na mensahe mula sa unknown number. Kung gusto mong malaman ang totoo, bumalik ka kung saan mo siya unang nasundan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Pero alam niyang kailangan niyang ituloy ito. Bago siya pumasok sa gubat, nag-iwan siya ng mensahe kay Joy. Kung hindi ako bumalik bukas, sabihin mo sa pulis, may kulto sa likod ng lahat. Si nanay ay isa lang sa kanila. Matingkad ang buwan ngunit madilim ang paligid. Ang liwanag nito'y tila hindi sapat para patabugin ang kilabot na nararamdaman ni Marco habang tumutuloy sa kagubatan. Ang hangin ay malamig, may kasamang bulong na tila may mga tinig sa pagitan ng mga dahon. Ito na ang lugar kung saan niya unang nasundan si Aling Rosa, ngunit ngayong mag-isa na siya, mas malinaw ang nararamdaman niyang presensya, hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng kagubatan, may bagong tuklas na daan. Isang makipot na lagusan, tinabunan ng mga palumpong at ugat. Dito siya dinala ng kanyang mga paa, na parang may humihila sa kanya. Sa dulo ng daan, may kuweba, madilim, basang-basa, at may amoy na tila dugo at nasusunog na buhok. Sa ibabaw ng kuweba, may ukit sa bato, digse mata na natutulog. Lamang laging nagugutom. Pilit nilunok ni Marco ang takot. May ilang bahagi ng pagkatao niya ang gustong umatras, pero may mas malakas na tinig sa loob niya, kailangan mong tapusin to. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Sa loob ng kuweba, madulas ang sahig, puno ng mga buto. Mga bungo, braso, paa, at iba pang hindi na kayang makilala. Doon niya unang narinig ang mga tinig, Marco. Marco, tuloy ka lang hindi niya makita kung saan nanggagaling ang mga tinig. Hindi sila masaya o malungkot, sila'y gutom. Hanggang sa isang bahagi ng kuweba, nakita niya si Aling Rosa. Nakadamit itim. Nakaluhod sa gitna ng bilog na apoy. Sa paligid niya, may 6 na matandang babae, lahat nakapiring at may pulang itim na mata. Nakapaligid sila na parang mga pari sa isang seremonya. Nakapikit si Aling Rosa, may hawak na isang garapon, at sa loob nito, tila kaluluwa ng bata, umiikot, umiiyak. Marco, alam kong nandyan ka. Napatigil siya. Hindi mo na maibabalik ang dati. Pero pwede ka pang sumama sa amin. Dugo mo, Marco, hindi lang ako. Ikaw rin ay isa sa amin. Dito na lumantad ang katotohanan, ang tunay na ina ni Marco ay matagal nang patay. Inampon siya ng kulto ng mga aswang upang palakihin bilang tagapagmana ang susunod na sasalo sa sumpa. Si Aling Rosa ay hindi ina sa dugo, kundi ina sa itim na landas. At ang buong buhay ni Marco ay isang pagsasanay sa dilim. Bakit niyo ako pinalaki ng normal kung ito pala ang gusto niyong gawin sa huli? Para lumakas ka. Para handa ka. Hindi sapat ang lakas ng katawan, kailangang palakasin din ang loob at isipan. Kailangan mo munang matutong matakot para balang araw, wala ka ng kinakatakutan. Nang marinig ito ni Marco, napuno siya ng galit at takot. Hindi siya papayag na maging halimaw tulad nila. Kinuha niya ang kutsilyong baon at tinutok kay Aling Rosa. Ngunit bago pa man siya makagalaw,
isang nilalang ang bumaba mula sa kisam ng kuweba. Mahaba ang katawan, may pakpak, at puno ng itim na mata sa buong balat. Ito ang ina ng mga itim na mata, ang pinakamatanda, pinakagutom, at pinakapinuno ng kulto. Kung ayaw mong sumali, kailangan mong mamatay. Ang tumanggi sa tawag ng dugo ay nagiging alay. Labanan ang sumunod. Tumakbo si Marco, nagtatago sa mga batuhan, ngunit palapit ng palapit ang mga nilalang. Pinagtulungan siyang habulin ng mga babaeng may pulang mata, habang binubulungan siya ng mga tinig sa isipan niya, parang sinusubukang baluktutin ang kanyang kalooban. Sumuko ka na. Isang kagat lang. Tapos ang lahat. Mamahalin ka rin namin. Ngunit sa huling sandali, may isang matandang lalaki na lumitaw sa bungad ng kuweba, si Mang Pedro. Hindi pala siya patay. Sa kanyang pagtakas, naramdaman ni Marco ang bawat hakbang na parang suntok ng kaba sa kanyang dibdib. Mabilis ang pintig ng puso niya habang tumatakbo sa makipot at madilim na lagusan. Ang boses ni Aling Rosa ay patuloy pa ring humahabol sa kanyang alaala, "Huwag mo akong talikuran, anak." Hindi niya alam kung tama ang tinatahak, pero ang isang bagay ay malinaw, hindi na siya babalik. Ang lagusan ay nagtapos sa isang nakatagong kuweba sa gilid ng ilog. Doon, hinihintay siya ni Mang Pedro, halos wala ng malay. Ang katawan nito ay punang sugat, ang dibdib ay may malalalim na galos, at tila kinagat ito ng nilalang. "Pedro, paano ka nabuhay?" tanong ni Marco habang nililinis ang sugat. "Hindi mo na kailangang malaman lahat ngayon, Anito. Ang importante, ikaw ang susi. Ikaw ang huling alay o ang tagapuksa." Ibinunyag ni Mang Pedro ang matagal ng sikreto ng kanilang bayan. Noong unang panahon, may isang kulto ng mga itim na aswang na nagtatago sa kagubatan. Hindi sila basta halimaw lang, sila ay dating mga tao na tumalikod sa liwanag kapalit ng kapangyarihan, kagandahan at immortalidad. Isang beses bawat 5 taon, kailangan nilang mag-alay ng isang taong may dugong idalisay, isang batang isinilang sa gabi ng itim na buwan. At si Marco, ayon sa tadhana, ay siyang pinili. Pinlano nilang alagaan ka, palakihin kang malakas hanggang sa dumating ang panahon ng alay. Pero may isa sa kanila na nahulog ang loob sa'yo. Si Aling Rosa. Hindi niya na kayang ituloy ang orihinal na plano pero masyado nang huli. Hindi malaman ni Marco kung maaawa siya sa halimaw na minahal siya bilang anak o kung magagalit pa rin siya sa panlilinlang nito. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi siya magiging alay ng kahit sino. Sa huling sandali, lumindol ang paligid. Tumayo si Marco, tinulungan si Mang Pedro na makatayo, at sabay silang umakyat sa itaas. Sa gitna ng kagubatan, may nagsisimulang ritual. Nasa gitna si Aling Rosa, umiiyak habang hawak ang isang larawan ni Marco bilang sanggol. Nakatayo sa paligid niya ang 6 na matandang babae. At sa gitna ng apoy, ang ina ng mga itim na mata, unti-unting lumilitaw. "Huwag ka nang lumaban, Marco," bulong ng tinig sa hangin. "Lahat ng ito ay nakasulat na. Isa ka sa amin." Pero may plano na si Marco. Hawak niya ang kutsilyong ibinigay ni Mang Pedro, isang sinaunang sandata na may ukit ng mga sagradong simbolo. Ayon kay Pedro, ito lang ang kayang tumapos sa sumpa kung itatarak sa puso ng pinakapuno ng kulto habang nagsasagawa ng ritual. Habang palapit siya sa gitna, nagkatinginan sila ni Aling Rosa. "Hindi mo na kailangang gawin to, anak," sabi nito, luhaang. "Tayo na lang. Tayong dalawa, aalis tayo. Iiwan natin sila. Pero huli na ang lahat. Hindi mo na ako anak. Isa lang akong batang ginamit mo." Tumakbo si Marco papunta sa gitna ng apoy. Sumugod din ang mga matandang babae, ngunit hinarang sila ni Mang Pedro gamit ang sulo ng apoy. Tumalon si Marco sa gitna ng apoy at itinarak ang kutsilyo sa katawan ng ina ng mga itim na mata. Isang malakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw. Parang libu-libong tinig ang sumabog sa ere. Yumanig ang lupa. Isa-isang nagliyab ang mga kasapi ng kulto, habang si Aling Rosa ay napaluhod at sumigaw ng, "Marco, patawarin mo ako." Nang tumigil ang lahat, ang kagubatan ay bumalik sa katahimikan. Wala na ang mga nilalang. Sunog ang lupa. Wasak ang kuweba. At si Marco, nakahandusay sa gitna, duguan, nanginginig. Dumating ang mga pulis, si Joy, at ang barangay tanod. Nakita nila ang pinangyarihan, at si Marco, na walang ibang nasabi kundi, tapos na ang lahat.
Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang gabing iyon. Si Marco ay nasa ospital, may bantay 24 paghahati-7 at madalas nakatulala. Hindi siya makapaniwalang buhay pa siya, pero higit pa roon, hindi siya makapaniwalang tapos na ang bangungot o baka hindi pa. Tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang mga tinig. Ang mukha ni Aling Rosa. Ang mga mata ng nilalang sa kuweba. At ang garapon na nakita ng pulis na wala na ngayon sa ebidensya. Dumalaw si Joy isang araw. May dalang pagkain at balita. Sinara na raw nila ang gubat. Sinarado na ng gobyerno. Bawal na ang sino mang pumasok. Pero may tsismis, may ilang nawawala pa rin raw. Napatingin si Marco sa bintana. Tahimik ang langit. Pero sa loob niya, may ingay na hindi maipaliwanag. Hindi ito matatapos sa pagsunog lang sa kuweba, bulong niya sa sarili. Kung may isa pang buhay sa kulto, babalik sila. Dumating ang isang matandang babae sa ospital kinagabihan. Hindi ito kamag-anak, hindi ito nurse. Tahimik lamang siyang naupo sa isang sulok ng kwarto ni Marco at tumitig sa kanya. Nang akmang itataboy siya ng nurse, tumayo na lang ito at lumapit kay Marco. Iniabot nito ang isang maliit na bag sa loob, may lumang libro, nakasulat sa Latin at lumang baybayin. Sa likod ng pahina, may sulat kamay, ang kadiliman ay hindi nagwawakas. Ang sumpa ay hindi nabubura, lumilipat lamang. Tagapagdala ka ngayon. Alagaan mo ang lihim. Paglingon ni Marco, wala na ang matanda. Bumalik si Marco sa kanilang bahay pagkatapos ng ilang linggo. Wala nang tao doon. Abandonado. Giba na ang bubong, sira na ang pinto. Pero sa gitna ng sala, buo pa rin ang lumang altar. Walang kandila, walang alay, pero may pakiramdam siyang may mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Kinuha niya ang libro at nagsimulang magbasa. Habang binubuklat niya ang pahina, nalaman niya na ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi basta aswang. Sila ay dating mga tagabantay ng lihim ng buhay at kamatayan. Ngunit nagkasala sila at isinumpa ng liwanag. Isa sa kanila, ang pinakamatanda, ay kailangang mabuhay palagi upang mapanatiling balanse ang mundong ibabaw at ilalim. At ang bagong tagabantay ay siya na. Sa isang panaginip, kinausap siya ni Aling Rosa. Marco, patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang alam kong paraan para mailigtas ka, kahit ibig sabihin ay sirain ang pagkatao ko. Ngayon, nasa iyo ang kapangyarihan. Ikaw ang magpapasya kung tuluyan mo bang wawasakin ang kadiliman o gagamitin ito. Pagmulat niya ng mata, nasa paanan ng kama ang garapon at umiikot pa rin ang kaluluwa ng bata. Dito nagpasya si Marco. Hindi niya papayagan na may ibang bata pang maging alay. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Gagamitin niya ang libro, ang kanyang kaalaman, upang bantayan ang mundo laban sa mga kagaya ng kanyang ina. Huling eksena, isang gabi, habang umuulan ng malakas, may bus na tumigil sa isang maliit na baryo sa Visayas. Bumaba ang isang matangkad na lalaki, may bitbit na bag na itim. Nakasuot ng jacket at may takip ang mukha. Pumasok siya sa isang bahay na parang bahay ng albularyo. Ikaw ba si Mang Elias? Tanong ng lalaki sa matanda. Anong kailangan mo? Inilapag ng lalaki ang libro. May parating na naman. At kailangan nating maghanda. Pag-angat ng mukha ng lalaki, si Marco pala.